Nang mapasama po ang aking asawa sa mga na-lay off sa kanilang trabaho, ay wala na po kaming nagawa kundi iwan ang aming inuupahang bahay. Dahil sa wala na kaming inaasahang pambayad dito. At pumayag na ang aking asawa sa alok ng kanyang kumpare na maging tagabantay sa lupa na kanyang nabili. Noong mga panahon na iyon, ay talaga namang malaking bagay na rin para sa amin iyon. Ipinagpasalamat namin mag-asawa na kahit paano ay mayroon kaming matitirahan ng libre at pasasahuran pa siya ng 2,000 kada buwan at may kasama pang 1 sakong bigas. Buti na lamang rin at laking probinsya ang mister ko. Kaya may alam siya sa mga gawaing bukid. May 1 ektarya din ang lupang pinababantayan sa amin ng kumpare niya. Wala naman itong ibang hinihiling sa amin, kundi ang bantayan lang ang kanyang lupa. Mayroon na noong nakatayong kubo sa lupa ng kumpare niya. Amin na lamang inayos iyon. Wala nga lang ring kuryente pa at ang tubig ay kailangan pang igipin. Pero hindi naman malayo ang pinagkukunan. Minsan, nagpunta yung asawa ko sa bayan upang bumili ng itak, upang may magamit siya sa kanyang mga gawain. Ako lang at 2 naming anak ang naiwan sa bahay. Yung panganay namin noon ay 9 na taong gulang pa lang, habang yung sumunod naman ay 7 taon. At kasalukuyan akong buntis noon sa 3 naming anak. Nang mga mag-aalas 12 na, ay hindi pa rin dumarating ang asawa ko. Kaya, naisip kong bumili na lang muna ng noodles para may maiulam kami ng aking mga anak. Medyo nasa itaas na kapwesto ang tinitirahan namin at nagsusolo lang kami. Kung kaya kailangan pa namin maglakad papunta sa kalsada kung saan naroon ang tindahan. Siguro ay mga ilang daang metro din ang layo noon mula sa amin. At probinsyang-probinsya po talaga ang lugar. Maraming mga puno at halaman. At nasa burol ang aming bahay. Sumama yung bunso naming anak sa akin. Makinanay kasi ito. At hanggat maaari, ay ayaw nitong umalis sa tabi ko. Nang nasa tindahan na kami sa tabing kalsada at bibili na ng noodles, ay napansin kong mayroon pala nagtitinda ng ulam doon sa malapit. Naisip kong tumingin na lang rin muna at baka kasya naman ang dala kong pera. Mas mabuti iyon dahil sa hindi na ako magpapadingas pa ng apoy upang magluto. Papalapit pa lang kami ng anak ko sa mahabang mesa ng mga ulam, ay napatingin na sa akin yung babaeng nagtitinda. 2 sila na nandoon at sa tingin ko, sila ay mag-ina. Habang abala yung kanyang anak na babae sa pagsasandok ng ulam para sa ibang bumibili, ay agad naman akong inasikaso nung matandang babae. Habang binubuksan ko yung mga kasirola ng mga ulam, ay patuloy niya akong kinakausap at kinukumbinsi tungkol sa kanilang mga panindang ulam. Natatandaan kong medyo mura pa noon ang mga lutong ulam kumpara ngayon. Ang dala kong pera ay 50 pesos. Ang isang order noon kapag karne ay 20 at 15 naman kapag gulay. At dahil sa paborito ng bunso ko ang giniling,
Kung kaya, bumili ako ng isang order noon at isang adobong atay ng manok. Gusto ko pa sanang bumili ng pakbet noon, kaya lang ay kulang na ang pera ko. Pero kanya nang pinatawad ang 5 piso. Kung kaya, 3 putahe ang nabili ko. Tinanong niya ako kung taga saan. Sinabi kong kami ang nagbabantay ng lupa diyan sa may burol. Noon lamang daw niya kasi ako nakita sa lugar, kung kaya naitanong niya. Nang dumating ang asawa ko, ay tapos na kaming makapananghalian ng mga bata. Kanya pa palang ipinahasa ang itak at marami daw ang nakapila, kung kaya natagalan siya. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagkatapos naming kumain, ay kasalukuyan ng nasa higaan ang asawa at 2 anak ko, habang ako naman ay nasa kusina at inaasikaso ang aming pinagkainan. Nang biglang naramdaman ko na parang mayroong naglalakad sa harapan ng lababo namin at papunta ito sa gilid ng bahay. Kinuha ko pa ang lampara na gamit ko at itinapat doon, pero wala akong nakita. Yun nga lang, may isang bagay akong napansin na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Gumalaw ang mga halaman na naroon, na para bang may dumaan talaga doon at nasagi iyon. Kinabahan talaga ako dahil sa wala namang hangin, at ang paraan ng pagkakagalaw noon ay iba sa gawa ng hangin. At wala pa naman kaming mga alagang hayop nung mga pagkakataon na yon. At kung sakali naman na may naligaw doon, ay makikita ko sana. Pero wala. Wala akong nakita. Kaya, kinabahan talaga ako ng sobra. At kasunod noon, ay bigla pa akong nakarinig ng mahinang huni na maihahalin tulad sa tunog ng isang manok. Nung mga oras na iyon, ay talagang nanindig na ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko na tinapos pang banlawan ang ibang mga plato na nasa planggana. Mabilis ako nagpunta sa pinakakwarto namin, kung saan nakahiga ang aking asawa at mga anak. Paglapit ko sa aking asawa, ay nagtanong ako sa kanya kung mayroon ba siyang nararamdamang kakaiba o di kaya ay naririnig. Sinabi niya sa aking wala naman daw. Nagtaka siya at kanya akong tinanong kung bakit. Sinabi ko sa kanya na mayroon kasi akong napansin na parang may nasa labas ng aming bahay. Sinabi ko rin sa kanya na mayroon akong naririnig na parang huni ng manok. Nakiramdam ang mister ko. Maya-maya ay bumangon ito at nagpunta sa kusina. Kung kaya, sumunod naman ako upang alamin kung ano ang kanyang gagawin. Nakita kong kumuha siya ng asin sa garapon at kanyang inilusot ang kamay sa butas at isinaboy iyon sa labas. Kanya na rin palang naririnig yung sinasabi kong tunog. Nang sumunod na araw, mga mag-aalas 9 siguro iyon ng umaga, habang nagwawalis ako sa labas ng aming bahay, ay mayroong dumaan. Nagpasabi naman ang mga ito na makikiraan lang daw. At dahil sa hindi ko naman sila kilala, kung kaya, naging matipid lang ako sa aking pagsagot. Isa itong matandang lalaki
at may kasamang bata. Bago sila makalampas sa bahay namin, ay nakita kong lumingon ito at nagtanong kung kami lang ba raw ang nasa bahay. Sumagot naman ako sa kanyang tanong. Muli pa itong nagtanong kung nasaan raw ang aking asawa. Sinabi kong nariyan lang at nangunguha ng kawayan. Tumangulang ito at tumalikod na sa akin at nagpatuloy na sila sa paglakad. Nang mga pasado 11:00 na, ay narinig kong parating na ang aking asawa. Narinig ko kasi ang boses niya nang umupo ito. Kung kaya, nagsandok na ako at naghanda na para kumain ng tanghalian. Pinaupo ko na rin yung mga bata sa gilid ng mesa. Makalipas ang ilang sandali at nang hindi pa rin ito pumapasok, ay sinabihan ko siya na bilisan na at nakahain na ako. Ngunit hindi ito sumagot, kung kaya napilitan na akong labasin siya at sinabihan ko ang mga bata na kumain na. Paglabas ko ay nagtaka ako nang hindi ko siya makita. Wala siya roon. Kahit saan ko'y baling ang aking paningin, ay wala si Alvin. Kinabahan ako. Nanlamig na bigla ang aking pakiramdam. Kaya, nagmamadali na akong pumasok ng bahay. Nang malapit nang matapos ang mga bata kumain, ay narinig kong muli si Alvin. Hindi muna ako lumabas. Sa halip, sinilip ko muna siya at nakita kong may pasan-pasan itong kawayan. Paglabas ko ay agad ko siyang tinanong kung kararating lang ba niya talaga. Nahalata ko kaagad na may pagtataka sa kanyang mukha. Tinanong ko uli siya kung umuwi ba siyang sandali kanina. Sa halip na sagutin niya ako, ay ako ang kanyang tinanong kung bakit ganun raw yung mga pagtatanong ko sa kanya. Kaya, ikinuwento ko ng lahat sa kanya. Sinabi ko na narinig ko na siya kanina na umuwi, ngunit sinabi niya sa akin, nakakauwi pa lang talaga niya. Pinapasok niya ako sa bahay at sabay na kaming kumain. Habang kumakain, ay kinausap niya ako. Mag-ingat daw kami. Dahil sa kinatitirikan daw ng aming bahay ay pugad ng mga engkanto. Tinanong ko ang aking mister kung paano naman niya nalaman niyon. Kinausap pala siya ng matanda nang madaanan siya nito doon sa kawayanan. Biglang nabakas ko sa mukha ng aking asawa ang labis niyang pag-aalala. Kaya, tinanong ko siya kung delikado bang talaga na mamalagi pa kami doon sa lugar. Sinabi niya sa akin na hindi lang daw kasi yung engkanto ang problema. Nang tanungin ko siya tungkol doon, ay tumanggi na itong magpaliwanag. Kinagabihan noon ay sobrang napakamaalinsangan ang aking naramdaman. Kumakain pa lang kami ng hapunan, ay halos hindi na ako mapakali sa aking kinauupuan. Dahil doon, ay hindi ako nakakain ng mabuti. Hanggang sa tuluyan na nga akong mawala ng gana. Nang kasalukuyan na naming nililigpit na mag-asawa ang aming pinagkainan, ay nakarinig na ako ng huni. Kaparehong kapareho iyon ng huni na narinig ko noong nakaraan. At agad na akong hinilabutan. Napatingin ako sa aking asawa. Naintindihan naman niya kaagad at tumango siya sa akin.
na ibig niyang sabihin ay kanya ring naririnig ang mahinang tunog na iyon. Sa mahinang tinig ay sinabihan ko ang aking asawa na sa kinabukasan ko na lang uhugasan ang mga iyon. At pinakisuyuan ko na rin siya na kanya nang isarang mabuti ang pinto. At pumunta na ako sa aming mga anak na nakahiga na noon. Maya-maya ay sumunod na rin ang mister ko at may dala na itong asin at itak. May nakita daw siyang anino sa labas, ngunit hindi naman niya nakita ang mismong may-ari noong anino na iyon. Tanging anino lamang daw nito ang kanyang nakita sa tulong ng liwanag ng buwan, na lalong nakapagpadagdag ng pagtataka at kaba sa amin kung sino o ano ang nilalang na iyon. Makaraan ang ilang sandali, habang kapwa kaming nakaupo sa banig ng asawa ko at nakikiramdam, ay narinig namin na tila mayroong dumapo sa puno ng sampalok. Nasa tabi lang iyon ng aming kubo at malaking puno iyon. Sa totoo lang po, noon lamang ako nakarinig ng ganong kalakas na pagpagaspas na masasabi mo talagang gawa iyon ng isang malaking nilalang. Takot na takot ako nung mga oras na iyon. Nakahawak ako sa bisig ng aking asawa at halos isubsub ko na ang aking muka sa kanyang dibdib. Ang mga anak naman namin noon ay nakatulog na. Maya-maya pa ay napansin naman namin na panandalian iyong lumipad mula sa puno papunta sa aming bubungan. Nanginginig na ako sa takot noon at parang gusto ko nang maiyak. Dahan-dahang tumayo ang asawa ko at sinabihan niya akong may gana at magtalukbong na lamang ng kumot. Pero sa halip na mahiga, ay sumiksik ako sa isang sulok na nakaupo bago ako nagtalukbong. Pero dahil sa aking pag-aalala sa aking mister, ay di ko maiwasang hindi sumilip. Nakita ko siyang nakatayo sa kabilang sulok nung pinaka-kwarto namin at hawak na niya yung kanyang itak. Nang bigla kaming sabay na napatingin sa itaas, nang marinig namin na tila may umahawi at gumagawa ng butas doon sa aming bubong. At nakita kong tila mayroong baga, kulay pula iyon, na nagbabaga sa pagkapula. Na dahil doon ay di ko na napigilan ang aking sarili at ako ay napasigaw. Bigla naman tumapak sa isang pasamano ang asawa ko at kanyang mabilis na tinusok iyon ng palundag. Mabilis namang nawala ang nagbabagang bagay na iyon doon sa itaas. At parang nagulat iyon na lumika pa ng mga pagkalampag. Ang sunod na narinig namin ay pagaspas na ulit ng mga bakbak na tila lumipad iyon palayo. Saglit pa kaming nakiramdam at nang maisiguro na namin na wala ng panganib at wala ng anumang nasa labas, ay lumabas ang asawa ko ng bahay at kanyang sinabuyan ng asin ang aming bubungan. Kinaumagahan, habang nagkakayas ang asawa ko ng kawayan at ako naman ay abala na dinidiligan yung maliit kong hardin, ay dumaan muli ang matanda
Ang kasama naman niya noon ay isa namang matandang babae. Una silang bumati sa amin at nagsimula ng pag-uusap. Naglabas ako ng isang mahabang bangko at pinaupo sila. Nalaman namin na apo pala nila mag-asawa yung kasama nito nung nakaraan. Katulong daw sa Maynila ang nanay nito na kanilang anak. Nangamusta ito tungkol sa kung ano raw ang aming mga nararamdaman sa lugar. Mabilis naman nagkwento yung asawa ko. Biglang tumayo yung matandang lalaki sa kanyang pagkakaupo at may dinukot sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa aking mister. Narinig ko pang sinabi nito na iyon daw yung kanyang ipinangako sa aking asawa. Sinabihan pa niya ito na kanya raw ingatan iyon. Malaking bagay daw iyon at lubang mahalaga, lalo na kung mga engkanto at aswang ang pag-uusapan. Nang marinig ko ang katagang aswang, ay di ko talaga alam pero kinilabutan ako. Binanggit pa ng matandang lalaki na yung puno ng sampalok ay mayroong namamahay. At kanya pang sinabi noon mismong pagkakataon ding iyon na nakamasid umano ang pinakapadre de pamilya ng mag-anak. Lumapit pa ang matanda doon at kinausap, pero wala kaming makita na mag-asawa. Malumanay ang kanya naging pakikipag-usap at nakaharap siya sa puno. Nakikipagkaibigan siya sa kanila. Pagbalik niya sa amin, sabi ni Tatay Juan, ay hindi daw sila ang gumagambala sa amin. Ibang elemento umano iyon na ginaya ang asawa ko. Kaya naniwala ako dahil sa paano naman nalaman ng matanda ang tungkol doon. Ni hindi nga namin iyon na ikwento sa kanila. At noong nagdaang gabi raw, ay may aswang na sumugod sa amin. Sabi pa ni Tatay Juan, wala umanong balak na makialam sa mga gawain at buhay ng tao ang mga engkanto na nakatira sa puno ng sampalok. Pero kung kami raw ay makikipagkaibigan sa kanila, ay malugod nilang tatanggapin iyon. Nalaman din namin na si Nanay Nita na asawa ni Tatay Juan ay isang kumadrona at marunong din umanong manghilot. Bago sila umalis ay kanila pa kaming tinuruan ng ilang mga bagay upang maingatan ang anak na aking ipinagbubuntis. At nang nakakailang hakbang pa lamang sila pagtalikod sa amin, ay nagulat kami nang bigla itong lumingon at sinabing may pinakita nga daw pala sa kanya yung engkanto na 3 klase ng ulam. Hindi daw niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero malakas umano ang kutob niya na may malaking kinalaman iyon sa amin. Nang marinig ko iyon, ay biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Naalala ko yung babae na binilhan ko ng ulam. Natatandaan ko kasi na bukod sa magiliw niya akong kinakausap, nung papalapit pa lang kami ng anak ko, ay nakatuon ang pansin nito sa aking tiyan. At titig na titig talaga ito doon. Sinabi ko sa aking mister na bumili na lang kami ng lutong ulam sa tanghalian. Nagtaka naman ito kung bakit. Sinabi ko na lang na gusto kong kumain ng giniling at pumayag naman ito. Nang magtatanghalian na, ay magkakasama kaming bumaba sa kalsada upang bumili nga ng ulam. At nang naglalakad na kami papunta sa hilera ng mga kasirola
ay nakita kong nakapatingin sa akin ang matandang babae. Ngunit agad din niyang pinawi ang pagkakatitig sa akin at napansin kong tila naging aligaga ito. Nang nasa harap na kami ng kanilang mga paninda, ay tahimik lang ito at nakayuko. Hindi ito tulad noong una na masaya at magiliw akong kinakausap. Nang ituro ko na sa aking asawa yung ulam na gusto kong bilhin, ay doon pa lamang ito gumalaw. At nagulat ako nang makita kong may sugat ito sa kamay na tinalian. Mabilis na gumana ang isip ko. Bumilis din ang pagtibok ng dibdib ko. Malakas talaga ang kutob ko na siya marahil yung aswang na nasa aming bubungan noong nagdaang gabi. Inabot ko sa kanya ang bayad. Nang abutin niya iyon, ay sinabi ko sa kanya na masarap ang kanyang ulam, pero hindi niya makakain. Hindi niya makukuha kahit ano mangyari. Na ang paraan ng pagsasalita ko ay kaswal lang, walang halong galit. Parang nakikipag-usap lang ako ng normal. Sinabi ko pa na kilala ko na siya, kaya wag na sanang maulit at tantanan na niya. Na napatingin pa nga ang ibang bumibili, ngunit di nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Tanging kaming dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Pag-uwi sa bahay ay doon ko sinabing lahat sa asawa ko. Kinagabihan ay naging payapa na ang lahat. Lumipas ang maraming gabi. Wala nang gumagambala pa sa amin. Hanggang sa makapanganak ako ng maayos sa tulong ni Nanay Nita. Pangatlo po ako sa aming 5 magkakapatid. Nang magbinata ako, naisipan kong iwan ang aming tahanan upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Medyo may kahirapan din kasi ang aming pamumuhay noon. Tanging sa lupa lang umaasa ang aming mga magulang. Una kong naging trabaho ang pagko-construction nang sumama ako sa isang kaibigan. At dahil sa wala pa akong ganong nalalaman sa larangan na iyon at wala ding anumang gamit, kung kaya piyon lang ako o yung tinatawag na construction laborer. Marami akong naranasang trabaho dahil sa hindi mapermanente, hanggang sa mapasok ako sa isang pabrika ng garments. Natuto ako ng iba't ibang operation sa pananay. Dito ako medyo tumagal. At sa pabrika ko na rin nakilala ang misis ko. Nang magkaipon, ay nagpasya akong bumili ng pampasadang tricycle at iniwan na ang pabrika. Wala pa kaming anak nung mga panahon na yon, pero nagsasama na kami ni Lenlen. May nabili din kaming maliit na lote na siya namang pinagtirikan namin ng maliit na bahay. Mura lang ang aming pagkakabili dahil sa probinsya at malayo sa kalsada. Mas naging komportable ako sa pamamasada noon ng tricycle. At nagagawa ko pang maihatid at sunduin si Lenlen sa kanyang trabaho. Nanatili kasi siya sa pabrika. Sa araw-araw kong pamamasada ay masasabi kong halos lahat na yata ng dapat makita sa lansangan ay nakita ko na. Pero sa lahat ng iyon, may ilan akong mga karanasan
na talaga namang tumatak sa akin na habang nabubuhay ako ay hindi ko na talaga makakalimutan. Minsan, isang gabi yon na umaambon-ambon. Naisip ko na isang pasada na lang at uuwi na ako. Mahirap na kasi. Baka lumakas pang ulan at mapasma pa ako. Nang torno ko na sa pila, ay mabilis namang napuno ang aking tricycle. Kasalukuyan na naming binabaybay noon ang daan. Marami pa kasing bahagi ng daan doon sa lugar ang wala pa ring ilaw. Kung kaya may kadiliman at tanging ilaw lamang ng sasakyan ang siyang nagbibigay ng liwanag. At marami din ang bahagi ng daan doon na hindi pa sementado. Nang sapitin namin ang pababang bahagi ng kalsada at kasalukuyang binabaybay na iyon, ay bigla akong nagulat nang bigla na lamang may tumawid. Kung kaya napapreno agad ako. Laking pasalamat ko na hindi natumba at gumulong ang tricycle, at sa halip ay dumausdos lang ang gulong. Narinig ko kagad ang malakas na pagrereklamo ng mga pasahero sa loob at sinabihan akong magdahan-dahan lang. Humingi naman ako ng paumanin at sinabi kong may bigla kasing tumawid. Mabilis kong inilabas ang flashlight sa aking belt bag at inilawan ang kabilang gilid ng daan para mapagsabihan sana ang tumawid na mag-ingat sa susunod. Ngunit wala kaming nakita. Maging yung mga nakasakay sa likuran ko ay wala naman daw silang nakitang tumawid. Pero alam ko sa aking sarili na mayroon talaga akong nakita. Babae ito, nakatamtaman ang haba ng buhok at nakasuot ng puti. Kinilabutan ako. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Matapos kong maihatid lahat ng aking pasahero, ay nagmamadali na akong umuwi ng bahay. Sa daan ay kinakabahan talaga ako. Nung nasa bahay na ako, ay hindi ako dalawin ng antok. Noon ko nasabi sa aking sarili na may katotohanan pala ang kumakalat na balita. Kwento-kwento kasi na mayroon nga raw nagpapakita sa bahagi na iyon ng daan. Sa magkabila kasi ng daan ay may puno ng kawayan na magkatapat. At pinaniniwalaang doon umano lumalabas yung nagpapakitang babae. At yung lugar na iyon ay marami na ang naaksidente. Noong mga panahon na iyon, siguro ay nasa 3 na ang namamatay sa lugar. Na ang lagi namang sinasabi ng marami ay pawang mga lasing kasi ang mga naaksidenteng namatay doon. Ewan ko, pero iba yung pag-iingat na talaga ang gagawin ko sa tuwing daraan ako doon. Yan ang maring sabi ko pa sa aking sarili noong mga oras na iyon. Makalipas ang ilang araw, nang sunduin ko naman si Mrs. sa kanyang trabaho, ay may nadaanan kaming tao na nasa gilid ng kalsada. At para itong nagsusuka na nakahawak pa ang isang kamay sa puno. Nang bigla na lamang itong lumingon sa amin
at walang sabi-sabing sinugot si Lenlen na nasa loob ng tricycle. Kaya mabilis kong kinabig ang manibela upang maiwasan ang lalaki. Napasigaw ang asawa ko sa sobrang gulat. Nang makalayo kami, ay sinilip ko siya at nakita kong maluha-luha siya at namumula sa takot. Nakita ko ang nakakasindak na itsura noon. Di ko talaga may paliwanag ang nararamdaman ko at hindi rin ako makapaniwala na umiiral pala talaga ang mga ganon. Hawak-hawak ni Lenlen ang kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang matinding kaba sa mukha ng aking asawa. Napakabalasik ng mukha ng lalaki at yung mata niya ay kakaiba. Pero iba-iba ang aming mga naging basa sa nangyari. Naisip namin na baka may diferensya ang lalaki sa kanyang pag-iisip. Naisip din namin na baka lasing nga lang talaga at nagmamaoy. Naisip din namin na baka nakadroga. Ngunit mayroon din talaga sa bahagi ng aking isipan na baka aswang iyon dahil na rin sa kanyang itsura. Noong buntis naman si Lenlen, ay nakasanayan na namin na magsimba tuwing araw ng linggo. Minsan, paggaling namin sa simbahan, habang binabaybay ang daan pa uwi sa amin, ay mayroong pumara na isang matandang babae. Hinintuan ko ito sandali at sinabi ko, hindi ako bumabiyahe. Pero tinanong naman ito ni Lenlen kung saan ba ang kanyang punta. Sinabi ng matanda na pauwi na siya at sa unan lang pala ang bahay nito. Kaya nagmagandang loob na ang asawa ko at sinabihan ako na amin ang isabay. Nang umaandar na uli kami, ay naririnig kong nag-uusap sila at panay ang puri nito kay Lenlen at puro tungkol sa pagbubuntis ang kanilang pinag-uusapan. Natuwa naman ako dahil sa unang anak namin niyon at naisip ko na maraming matututunan ang misis ko. Napagkasunduan namin na mag-asawa na ihatid na muna ang matanda sa kanila at saka na lamang kami babalik pauwi sa amin. Napansin namin na mas liblib yung tinitirahan ng matanda. Mula sa kalsada ay tanaw sa bandang itaas ang bahay nito na nagsosolo katulad sa amin. Pero mas mapuno doon at masukal na talaga. Nalaman ni Lenlen na kasama daw nito ang nag-iisang anak sa bahay at byuda na rin daw ito. Panay ang pasalamat nito sa amin at sinabi pa na sana ay makadalaw daw siya sa aming bahay minsan, na aming itinuro sa kanya ang daan nang dumaan kami doon kanina. Kinagabihan, katatapos lang namin kumain noon nang makarinig kami ng mga asong nagkakahulan. Pero medyo malayo iyon. Hindi naman namin gaanong pinansin dahil sa inakala naming normal lamang iyon. Wala kaming kamalay-malay na iyon na pala ang hudyat ng isang malaking trahedya
na naglagay sa aking mag-ina sa panganib. Kasalukuyan na akong nakahiga noon, habang si Lenlen naman ay nakaupo sa aming higaan at naglilinis ng kanyang mukha. Nang bigla niya akong kinalabit at tinanong kung narinig ko ba raw iyon. Napabalikwas naman ako at napatingin sa kanya. Sinabi kong hindi at tinanong ko siya kung ano ang kanyang narinig. Sa halip na sagutin niya ako, ay sumenya siya na tumahimik kami at makiramdam. Kaya pinakinggan namin. Pero wala naman akong narinig na kakaiba. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang parang mayroon daw kasing nasa labas ng aming bahay. Kaya kahit medyo inaantok na ako noon, ay pinilit kong wag muna matulog. Nang nakahiga na sa tabi ko si Lenlen, ay sinabihan ko siya na matulog na at wag mag-alala. Dahil sa babantayan ko siya. Hanggang sa di ko na namalayan na nakaidlip na rin pala ako. At bigla na lamang akong nagulat nang makakita ako ng isang tao na nakapatong na sa aming bintana at akmang bababa na. Sa sobrang pagkagulat, ang unang naging reaksyon ko ay ang tumayo bigla habang napasigaw. At tinakbo ko ang tao na iyon sa bintana para itulak na palabas. Pero naging maagap iyon at tumalon na kaagad. Pagbagsak niya sa lupa ay agad siyang nanakbo at mabilis na naglaho sa mga halamanan. Mayroon din kasing mangilang-ilang puno sa lugar. Idagdag pa na may kadiliman. Kung kaya hindi ko na iyon nakita. Pero ang paraan ng kanyang pagkilos ay hindi talaga normal. Nakayuko iyon na akala mo ay laging nakahandang sumugod. At para iyong taong grasa na maitim ang kanyang balat. Di ko siya naitsurahan dahil sa nakatabon ang buhok noon sa kanyang mukha. Matapos iyon ay parang nanlambot ako. Napaupo ako at napasandal sa aming dingding. Ang lakas at ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Grabe ang kaba na aking naramdaman noon. Nakita kong nakaupo na rin si Lenlen at nakatingin sa akin. Nakita pa pala niya ang tao na iyon bago nakatalon. Alalang-alala siya para sa amin. Tinanong niya ako sa garalgal na boses kung ano iyon. Sinabi ko na lang na magnanakaw. Pero malakas talaga ang kutob ko na hindi iyon karaniwang tao. Nang sumunod na araw, sa halip na pumasata ako, ay inayos ko ang bintana at pinto. Sinigurado ko na hindi na kami basta-basta mapapasok ni numan. At sinabi ko sa aking sarili na hindi ko na hahayaan na maulit pang muli ang pangyayaring iyon. Dahil paano na lang kung nakapasok na ng tuluyan ang taong iyon sa loob ng aming bahay nang hindi ko namalayan. Maya-maya, biglang naputol yung pag-iisip ko nang makarinig ako ng boses na tumatawag sa labas. Pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Nang lumabas ako ay nakita ko nga si Nanay Auring
Yun yung matanda na isinabay namin ni Lenlen. Bumati ako sa kanya ng isang magandang araw at gumanti naman ito. Hinanap niya si Lenlen. Sinabi kong pumasok. Ayaw pa kasing huminto hanggat kaya pa raw niya ay papasok pa rin siya. Dahil sa isa rin kasi si Lenlen na inaasahan sa department nila. Line leader kasi siya. Napansin ko kaagad na nalungkot si Nanay Auring nang malaman niyang wala si Lenlen. Sinabi ko sa kanya na bumalik na lang ng mga alas 5 at siguradong maabutan na niya yon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang makabalik, pero hindi daw siya sigurado. Kinagabihan nung araw na iyon, habang kumakain kami, ay napag-usapan namin si Nanay Auring. Nang tanungin ako ni Lenlen sa kung ano ang pakay ng matanda, ay sinabi kong hindi ko rin alam dahil sa wala naman itong nabanggit. Pagkatapos namin makapagligpit ng aming mga pinagkainan, ay magkasama na kami nagtungo sa aming silid. Maliit lang ang aming bahay na ang tawag ko pa nga ay home sweet home. Dahil kahit saan namin ibaling ang aming paningin, ay kita namin ang isa't isa. Nang nasa kwarto na kami, ay napanatag ako dahil sa wala kaming narinig na kahula ng mga aso. Pero hindi pa rin ako nagpakakampante. Si Lenlen, nung gabing iyon, ay parang hindi naman mapakali. Init na init umano siya. At ang pakiramdam ay parang nasa pugon. Paglalarawan pa niya sa akin. Napaka malinsangan umano. Kaya bukod sa itinutok ko na sa kanya ang electric fan namin, ay pinaypayan ko pa siya. Ayokong buksan ang bintana bilang pag-iingat na rin. Nang mga pasado alas 11 na ng gabi, ay nakatulog na rin si Lenlen. Pero ako ay sinikap kong wag na muna matulog. Uminom pa ako ng kape para hindi ako antukin. Pinatay ko na rin ang ilaw at emergency light lang ang aking binuksan. Nang bigla na lamang akong nakarinig na parang may naglalakad sa labas ng bahay. Kaya napatingin ako sa bintana at nakita ko namang na isara ko iyon ng mabuti. Bumangon din akong sandali upang silipin ang pintuan at nakita kong nakasara rin naman iyon ng mabuti. Nang papasok na ako sa kwarto namin, ay bigla akong kinabahan nang may makita akong tila may nakasilip sa dingding. Ang pagkakayari po kasi ng bahay namin ay pinaghalong-halo blocks at kahoy. At doon ito nakasilip sa may siwang. Doon sa may dugtungan. Iniwasan kong lumika ng ingay. Kaya hindi ako nagtuloy na pumasok sa aming silid. Sa halip ay dumiretso ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Pagbalik ko sa entrada ng kwarto namin, ay wala na ang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Nakiramdam akong mabuti at naramdaman kong may umakyat sa bubungan namin. At nakarinig na rin ako ng kakaibang tunog. Marahan iyong gumagalaw sa ibabaw ng bubong. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang pinipilit na niyang tuklapin yung liso na siyang takip sa dugtungan ng yero.
Pero maingat niyang ginagawa iyon. Dahan-dahan. Napaisip ako kung ano ang binabalak noon. Grabe na ang kaba na aking nararamdaman. Wala pa namang kisame ang aming bahay. Wala talaga akong ideya sa kung ano ang gustong gawin nung nasa bubong. Pero gusto kong dalain iyon at ilalaban ko talaga ng patayan ang aking mag-ina. Naisip ko na gusto ko nang wakasan ang panggagambala noon. Kaya sa halip na sigawan ko iyon para bulabugin o ipaalam na may gising para umalis iyon, ay nanatili lang akong tahimik at nakatayo sa isang gilid. Habang nag-iisip ako sa aking mga gagawin, ay bigla na lamang ako nakakita ng parang pisik na bumababa galing sa itaas. At napansin ko iyon nang malapit na sa tiyan ni Lenlen, nang abot na ng liwanag na nagmumula sa emergency light. Kaya mabilis na akong kumilos. Hinawakan ko ng mahigpit iyon, sabay nilaslas ko gamit ang hawak kong kutsilyo. Naramdaman ko tila nabigla at nataranta naman ang nasa itaas. Kumalampag ng malakas ang bubungan at rinig ko rin ang tunog noon na nasaktan. Maya-maya ay biglang may lumundag at nagtatakbo ng palayo. Sisilipin ko pa sana iyon, pero naisip kong di ko na rin iyon makikita dahil sa siguradong nakalayo na. Nagulat naman ako nang makita ko sa aking kamay ang kapirasong laman na aking hawak. Kabahagi iyon ng dila at ang daming dugo, samantalang manipis lamang nang una ko iyong makita. Kaya hindi ko akalaing ganun kadugo iyon. Nakita ko bagyang nagmulat ng mata si Lenlen at nagtanong kung ano ang kumalampag na iyon sa bubungan. Sinabi kong siguro ay pusa lang at natulog na uli ito. Ayokong mag-alala pa ito. Kung kaya, nagsinungaling na lang ako at inilihim sa kanya. Kinaumagahan nang ihahatid ko na si Lenlen sa kanyang trabaho, ay laking gulat namin nang aming makasalubong si Nanay Auring. Nang tanungin namin ito, ay sinabi niyang sa amin daw talaga ang kanyang tungo. Dahil sa hindi daw niya magawang pumunta sa amin ng ganong oras na alas 5. Dahil sa okupado daw siya sa kanilang bahay ng mga gayong oras. Kung kaya sinikap na lang daw niya na magpunta ng umaga para maabutan si Lenlen. Lumapit si Nanay Auring kay Lenlen sa loob ng tricycle at nag-usap sila. Pagkatapos nilang makapag-usap, ay sinabi naming ihahatid na muna namin siya sa kanila bago kami didiretso sa trabaho ni Lenlen. Dahil may kalayuan iyon kung lalakarin. At humanga talaga kami sa matanda. Kinaga niya iyon para lang maabutan niya si Lenlen. Nang marating namin ang kanila Nanay Auring, pagbaba niya sa tricycle, ay may isang lalaki na naabutan niyang paakyat din sa daan papunta sa kanilang bahay. Nakaangat ang t-shirt noon hanggang sa kalahati ng mukha at tila nahihiyang magpakita. Pero meron akong isang napansin. Parang may mga dugo ang damit noon na ipinapantakip sa kanyang mukha. Tinanong iyon ni Nanay Auring kung saan galing, pero hindi ito sumagot.
Makailang ulit pa niyang tinanong, pero dumiretso lamang ito at hindi man lang siya nilingon. Nagpaalam na kami kay Nanay Auring. At bago kami tuluyang makaalis, ay sinabi niya sa amin na iyon daw ang nag-iisang anak niya. Bigla akong kinutuban. Di ko alam, pero biglang nag-iba ang aking pakiramdam. At bumilis na uli ang pagkabog ng aking dibdib. Kaya, pagkatapos na masabi ng asawa ko ang mga katagang sige nay, ay pinaharurot ko na ang tricycle. Nang nakakalayo na kami, ay tinanong ko si Lenlen kung ano ang kanilang napag-usapan ni Nanay Auring. Sinabi niya sa akin na binigyan umano siya nito ng pangontra dahil sa delikado daw para sa isang buntis na katulad niya sa aming lugar. Kung kaya binanggit din niya sa matanda na kagabing araw ay may kumalampag sa aming bubungan. Ngunit sinabi ko daw sa kanya na isa lamang yung pusa at saka nagpasalamat kay Nanay Auring. Sinabi ko kay Lenlen na wag na munang pumasok at bumalik kami sa bahay. Panay ang tanong niya sa akin kung bakit noong nasa bahay na kami. Pero sinabi ko na pagdating na lang sa bahay ng pinsang ko, ipapaliwanag. Nag-impake kami. Mga damit lang at mga importante ang aming dinala. Pagdating sa bahay ng pinsang ko, ay nakiusap ako na kung maaari ay doon na muna kaming mag-asawa. Ipinaliwanag ko sa kanila na may lahing aswang sila Nanay Auring, na nabaitan lamang ito sa amin dahil sa kagandang loob na aming ipinakita dito ng aming isabay nang galing kami minsan sa pagsisimba. Inamin ko na rin kay Lenlen na hindi pusa ang narinig niya kagabi, kundi isa iyong aswang. At mabilis kong kinuha yung bote kung saan ko inilagay yung bahagi ng dila na naputol ko mula sa aswang. Ngunit laking pagtataka namin ng dahon at kapirasong sanga na lamang ang nasa loob ng bote. Ipinaliwanag ko pa sa aking asawa na yung aswang na gumagambala sa amin ay anak ni Nanay Auring. At sigurado akong sa pagkakataon na iyon ay alam na niya na ako ang may kagagawan sa pagkakaputol ng dila nito ng kanyang nag-iisang anak. Dahil sa nabanggit ni Lenlen na may kumalampag sa aming bubungan noong nagdaang gabi, at kaya binigyan si Lenlen ng pangontra para hindi pagnasaan ng kanyang anak. Ngunit nahuli ito ng pagbibigay ng kanyang pangontra. Kaya kami lumipat dahil sa oo nga at mabait naman si Nanay Auring. Pero dahil sa naniniwala ako na mas matimbang pa rin ang dugo, kung kaya ayaw kong magbigay ng tiwala, naisip kong mas mabuti ng habang maaga ay makaiwas na sa anumang masamang pwedeng mangyari. Nakiusap ako sa aking pinsan na unti-unting kunin ang aming mga gamit doon sa bahay at naghanap na kami ng malilipatan. At yung lalaki na nakasabay ni Nanay Auring nang papunta na siya sa kanilang bahay ay nakakahawig din nung lalaki na sumugod kay Lenlen sa tricycle. Naipagtagpi-tagpi ko na ang lahat ng mga pangyayari, kung kaya tama lang ang aking naging desisyon na umiwas at lumayo na. Minsan po, nang namamasada naman ako, ay napadaan ako uli doon sa kalsada kung saan may nagpakita sa aking babae
nang mayroong nagpahatid. Kung kaya, nag-ingat talaga ako. Kabuwanan na noon ni Lenlen. Nang pauwi na ako sa amin, paglampas ko sa maiksing tulay, ay may pumara sa aking babae. Naisip kong sayang rin yon. At talagang naghahabol kasi ako ng kita. Kung kaya, pinarahan ko. Pagsakay niya sa tricycle, nang tatanungin ko na ito kung saan magpapatid, ay para akong binuhusan ng isang balding malamig na tubig. Nang wala akong nakita sa loob ng aking tricycle, samantalang kitang-kita ko na yumuko pa ito nang sumakay. Kaya umusal ako ng maikling panalangin at nagpasya na akong umuwi. Lahat ng inyong maririnig ay totoong karanasan ko. Naganap po ang aking karanasan nang minsang sumama kami sa aming kaibigan na si Kyle sa kanila pong probinsya. Matagal na naming kaibigan si Kyle. Nag-aaral pa lamang kami sa kolehiyo hanggang sa magkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho. 5 po kami na magkakabarkada. Regular pa rin kasi kaming nagkikita at hindi nawala o natigil ang amin pong komunikasyon. Tuwing may pagkakataon ay nagsasama-sama kami. Madalas naming tambayan ang mga food courts na kung saan ay mayroong nagpe-perform ng mga banda at pwede pong uminom. Tulad ng sa marketplace sa Mandaluyong. Nang minsang mag-inuman kami, ay aming napag-usapan ang ukol sa pagpunta kanila Kyle. Nabanggit kasi nito na malapit na ang pyesta sa kanilang probinsya. At madalas nitong ikwento kung gaano kasaya at kaganda sa kanila. Kung kaya, nainganyo na kami. At napagkasunduan nga namin na kami ay makikipamiesta. Ang alam ko po ay sakop pa ng Katimugang Luzon ang probinsya nila. Sumakay kami noon ng bus. Pagkatapos ay bangka naman. Pero halos 1 oras lang ang naging biyahe namin sa dagat para makarating doon. May kalayuan din. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar bilang pagbibigay respeto na rin sa mga taong naninirahan doon. Nang dumating kami sa kanila ay magtatanghali na. Wala silang sariling bahay doon kasi sa Maynila na talaga sila naninirahan kasama ng kanyang mga magulang. Mga kamag-anak sa mother's side ang kanyang tinutuluyan sa tuwing siya ay magbabakasyon. Medyo busy na po ang mga tao na naroon sa bahay ng tiyahe ni Kyle. Abalang-abala na sila sa paghahanda ng kanila pong mga lulutuin. Kahit pa nga ang mismong piyesta ay sa kinabukasan pa. Sa totoo lang po, noon pa lang ako nakakita ng ganong kalalaking mga kawa sa buong buhay ko. Ibang-iba talaga kung paano ipinagdiriwang ang kapistahan sa probinsya kumpara sa Maynila. Buhay na buhay kasi ang tradisyon doon na napaisip tuloy ako na paano pa pala noong mga unang panahon. May ilang mga kalalakihang naroon na habang naghihiwa ng mga isasahog sa kanilang mga lutuin ay nagtatagay na. Kinawayan at inaya kami ng mga ito, pero tumanggi kami nila Kyle dahil sa wala pang laman ang aming mga sikmura. Ipinakilala kami ni Kyle sa kanyang mga kamag-anak
Nagtanghalian na kami at saka nanigarilyo sa labas pagkatapos. Habang nagpapahinga, ay ikinuwento sa amin ni Kyle na mayroon silang pinapaliguan na malapit lang roon. Na ayon pa sa kanya ay masarap daw maligo doon. At dahil sa mga ignorante pagdating sa kalikasan, kung kaya parang sinisilihan ang mga puwet namin na nagyaya para mapuntahan iyon. Nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na nang marinig naman iyon ng kanyang tiyuhin ay pinaalalahanan niya kami na mag-ingat. At hanggat maaari ay huwag kaming masyadong lumika ng ingay kapag kami ay naroon na. Naipagpalagay daw naming mayroong ibang naroon maliban sa amin. Medyo nakaramdam ako noon ng kaunting kaba dahil sa hindi naman nabago sa akin ang tungkol sa mga engkanto at mga kwentong katatakutan. Bagaman hati ang opinyon ko tungkol dito dahil sa hindi ko pa naman ito napatunayan sa aking sarili kung ito nga ay totoo. Nagpaalam din si Kyle sa kanyang mga pinsan at iba pang mga kaanak na naroon at sinabing maliligo muna kami. Tamang-tama naman na may mga naluto na rin nung mga oras na iyon kaya meron kaming naibaon. Habang naglalakad ay mayroon kaming nadaanan na isang bahay at may maliit itong tindahan. Nagtanong kami kung may tinda itong alak. Meron naman kaya bumili kami pati na rin ng sigarilyo. May kalayuan din ang nilakad namin kaya biniro namin si Kyle na ganun pala ang malapit sa kanila. Pagdating namin doon sa lugar ng paliguan ay humanga talaga kami sa ganda noon. Maraming puno at mga halaman. Tahimik ang lugar na tanging mga ibon lang ang maririnig mo at yung lagaslas ng tubig. Para iyong maliit na falls na may nakalaan talagang lugar sa bandang ibaba na pwedeng paglanguyan. Dahil na rin sa aming kasabikan, kaya naman agad na kami lumusong sa tubig. Napakalamig noon. Nananginig talaga kami, lalo na kapag sinasabayan iyon ng pag-ihip ng hangin. Mayroon dong isang cottage na sadyang ginawa marahil para sa mga maliligo. Na nung mga oras na iyon ay kami lang talagang magkakaibigan ang naroon. Masaya kaming naligo, para pa nga sa akin ay iyon na siguro ang pinakamasayang outing na naranasan ko. Dahil hindi po talaga matatawaran ang ganda ng lugar. At tulad ng ipinaalaala ng tiyuhin ni Kyle sa amin, ay iniwasan naming lumika ng matinding ingay. Nagumpisa na rin kaming tumagay habang naliligo. Nang magsawa na kami sa paliligo, ay doon na kami nanatili sa maliit na kubo at nag-inuman. Nang mapansin ko po na medyo mababa na ang araw, ay napatingin ako sa aking relo. Mag-aalas 5 na pala. Masaya kami nagkukwentuhan habang nag-iinuman. Ng pagbato ko ng upos ng sigarilyo ay nabigla ako nang makita kong tinamaan sa mukha ang pinsang babae ni Kyle. Kaya nagsorry ako. Na nagtaka sila at nagtanong kung bakit. Sinabi ko sa kanila na nandoon ang pinsan ni Kyle na babae, kaya sumilip din sila. Pagtingin namin ay wala na ito doon, pero sigurado ako na pinsan iyon ni Kyle. Dahil sa nakita ko ito doon sa kanila noong ipinapakilala niya kami. Lumabas pa ako sa cottage pero wala na talaga ito. Kaya kinantsawan nila akong lasing na. Nang maubos na namin ang pangalawang bote, ay sinimulan na rin naming magligpit. Inihanda na rin namin ang aming mga gamit.
Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim noong umalis kami doon sa paliguan. Hindi pa kami nakakalayo ay kakaiba na talaga ang pakiramdam ko. Di ko rin po alam kasi hindi naman ako matatakutin, pero noong mga oras na iyon, di ko talaga gusto ang nararamdaman ko. Parang may nakatingin sa amin. Kaya panay ang lingon ko habang naglalakad. Di ko rin maiwasang hindi mapatingin sa gilid ng daan. Napakiramdam ko anumang oras ay may lalabas doon at susunggaban kami. Pero mali ako nang naiisip. Dahil sa biglang napahinto ang mga kasama ko at nakita ko na may dalawang lalaki na nasa aming harapan at kasama ang babaeng pinsan ni Kyle. Bumati si Kyle sa mga ito at tinanong kung saan ang kanilang punta, pero hindi sila sumagot. Kaya nagtaka kami nila Kyle. Nagulat kami nang biglang kumilos ang mga ito at nag-iba ng daan. Tinahak nila ang kakahuyan na nasa gilid. Nagkatinginan na lamang kami dahil sa ikinilos na iyon ng pinsan niyang babae at mga kasama nito. Ilang sandali lang ay dumating ang tiyuhin ni Kyle na kasama ang panganay na anak. Sinabi nito na kanina pa daw sila nag-aalala para sa amin, kung kaya nagpasya na raw itong sunduin kami. Pagdating namin sa bahay ay patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang mga ginagawa. Masayang masaya ang mga ito, lalo na nang makita kaming muli. Marami na ang mga nagiinuman. Sinabihan nila kaming kumain, pero tumanggi na kami dahil sa mga busog pa. Kung kaya naisip nilang yayain na lamang kami sa isang mesa kung saan naroon ang tiyuhin ni Kyle at ilang kaanak na nag-iinom. Madali naming nakagaanan ng loob ang tiyuhin ni Kyle dahil sa palabiro din ito. Nang bigla akong matigilan nang makita ko uli ang pinsan na babae ni Kyle at nakatitig ito sa akin. Nakasilip siya sa gilid ng isang bahay. 3 po kasi ang bahay na magkakalapit doon at naroon siya banda sa lugar na medyo madilim at hindi gaanong pansin. Titig na titig ito sa akin. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya nang kalabitin ako ng isa pa naming kaibigan para sa tagay ko. Nang tingnan ko uli ito ay nananatiling naroon siya na nakatayo at hindi inaalis ang pagkakatitig nito sa akin. Di ko po alam kung ano ang nangyari. Basta ang natatandaan kong sunod na ginawa ko ay nagpaalam ako na iihi na muna at in-excuse ko ang aking sarili na hindi naman ako sa palikuran nila nagpunta, kundi doon sa pinsan ni Kyle. Walang nakapansin sa akin. Nang nasa harapan na niya ako, ang tanging nasabi ko na lamang ay bakit. Hinawakan ako nito sa kamay at marahang hinila palayo. Pagdating namin sa mga puno ng kahoy ay biglang lumabas ang 2 lalaki na kasama nito kanina. Napalingon ako at natanaw ko pa sila Kyle at ang iba naming kasama. Ilang segundo din ang lumipas na nananatiling tahimik lamang ang 3. Nagkatinginan pa muna ang mga ito
bago nagsimulang magsalita ang babaeng pinsan ni Kyle. Sinabi nito sa akin na makinig daw akong mabuti sa kanyang sasabihin. Hindi daw biro ang sitwasyon na kinakaharap namin. Nasa panganib daw ang aming mga buhay. Naguluhan ako sa mga narinig ko na sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Pero hinayaan kong magpatuloy pa siya. Dagdag na saad niya, aswang daw ang lahat ng taong naroroon sa handaan. Tinanong pa nga ako nito kung wala ba raw akong napapansin. Na sinabi ko namang wala dahil sa iyon ang totoo. Pinagmadali niya ako. Bumalik na raw ako doon at baka hanapin na nila ako. Sinabi niya sa akin na paniwalaan ko siya. Mamaya na lang daw niya ipapaliwanag ang lahat. Ang mahalaga daw ay makatakas na kami habang may oras pa. At hihintayin daw nila kami. Mag-isip daw ako ng paraan para makaalis. Noon pa lang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa tanang buhay ko. Kaya kahit naguguluhan, ay sinikap kong pakalmain ang aking sarili. Kailangan kong makagawa ng paraan. Bumalik na ako sa inuman. Mga 2 tagay pa ang pinaikot ko bago ko sinimulang magpanggap na lasing na. Tumayo pa akong bigla at nang nakatalikod na ako sa kanila, ay dinukot ko ang aking lalamunan para mapilitan akong magsuka. Sinabi ng isa naming kaibigan na nanibago daw siya sa akin dahil sa kilala niya akong malakas sa inuman. Sinabi naman ng isa na marahil ay dala lang daw iyon ng pagod, na baka malakas daw ako sa inuman pero mahina naman pagdating sa biyahe. Kaya nangyari naman ang pinaplano ko. Inalalayan ako ng 2 naming kaibigan papasok sa kwarto kung saan naroon ang mga bag namin, habang si Kyle at isa pa naming kabarkada ay naiwan. Nang nasa kwarto na kami, ay agad kong sinabi sa kanila sa mahinang boses ang aking natuklasan. Nanindig ang mga balahibo nila sa sobrang takot. Sinabihan ko sila na kailangan naming makatakas. Sabi ko sa kanila, simplihan nila yung natitira naming kaibigan. Sabihin na lang nila na asikasuhin muna ang gamit sapagkat natapon ang pabango nito sa loob ng bag. Pinaalalahanan ko silang huwag ipapalata kay Kyle na siya namang ginawa nila. Walang kamalay-malay sila Kyle at mga kaanak niya na papatakas na kami. Doon kami dumaan sa likod ng bahay, doon sa may banyo. Pero laking gulat namin nang makita kami ni Kyle na kasalukuyang umiihi. Nakita ko kaagad sa mukha niya ang matinding pagtataka. Nang papalapit na ito sa amin, ay tatakbo na sana kami, pero nang marinig namin ang boses niya, ay hindi naman ito nagbago. Kaya tumigil kami. Nagtanong ito sa amin kung saan pupunta. Halatang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinabi namin sa kanya na mamaya na lang namin ipapaliwanag. Pagdating namin sa kakahuyan, ay naroon pa rin ang pinsan nitong babae na naghihintay, kasama ang 2
na nalaman naming noong huli mula rin kay Kyle na mga kapatid pala niya ang mga iyon. Mabilis na naming nilisan ang lugar. Nang medyo nakakalayo na po kami sa kanila, ay narinig po namin na parang nagkagulo ang mga tao na naroon. Nagkaroon po ng tila kumusyon. Naisip namin na marahil ay nalaman na nilang wala na kami, kaya mas binilisan pa namin ang paglalakad, na nung huli nga ay nanakbo na kami, lalo na nang nakakarinig kami ng mga boses na tila may sumusunod sa amin. Nang nasa bandang itaas na kami, ay natanaw pa namin sila, na akala mo ay may tinutugis na aswang tulad ng sa mga palabas, dahil may hawak pa ang mga ito na sibat at itak. Akala ko po talaga ayun na ang katapusan namin, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Nang mga oras po na iyon, lumapit ang isang pinsan ni Kyle sa akin. Hinawakan nito ang damit ko at pinunit. Kumuha ito ng kapirasong tela mula doon. Nagulat pa nga ako nang gawin niya iyon. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa gilid ng daan at nagpatuloy na kami sa pagtakbo. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ni Kyle, ay nakita naming naroon sa may pintuan ang kanilang mga magulang. Bakas sa mukha nila ang matinding pag-aalala, dahil ayaw pala nilang pumunta ang kanilang mga anak doon sa handaan sapagkat delikado. Nagmano si Kyle nang makita ang bunsong kapatid ng kanyang ina, at gayon din sa asawa ng kanyang tiyahin. Nagbigay galang siya sa mga ito. Sabi ng pinsang babae ni Kyle na si Alma, wala naman daw talaga silang balak na magtagal doon, kaya lang nang makita daw nila si Kyle ay nag-alala sila para dito, at gayon na rin sa amin. Tuwing sasapit kasi ang kapistahan ay gumagawa talaga ang mga ito ng paraan para mayroong may alay at mapagsaluhan. Yung mga nakita daw namin na kinatay na hayop at mga handa ay hindi umano iyon ang kanilang paboritong putahe. Kinakain din naman daw nila iyon, pero ang pinakagamit lamang noon ay pangpaakit at para hindi sila mahalata. Noong nagdaang taon, ang nabiktimang araw ng mga ito ay magkasintahan na napadaan lang na kanilang niyaya. Sa kasamang palad ay napapayag ang mga ito sa kanilang paanyaya at tuluyang nahulog sa kanilang patibong, at hindi na nga nakauwi ang mga ito. Hindi naman nila magawang maisumbong dahil baka sila naman ang mapag-initan, at wala din umano silang matibay na ebidensya tulad ng mga larawan para patunayan iyon. Nagtaka naman si Kyle kung paanong naging aswang na ang mag-anak ng panganay na kapatid ng kanyang ina. Gayong 2 taon pa lamang daw ang nakakalipas nang uli siyang magbakasyon. Sinabi ng kanyang tiyahin na nahawaan daw ang mga ito ng asawa ng kanyang pinsan. Nang isang bahay pangaraw doon ay bahay na iyon ng mag-anak ng babae na napangasawa ng panganay na anak ng tsuy niya. At silang lahat ay mga aswang. Pagpapatuloy pa na pagpapaliwanag ng tiyahin ni Kyle. Sa pagkakaalam nila, kapag tuwing kapistahan ay mas sumisiti ang pagnanasa ng mga ito na umatake, na lubas silang mga agresibo para kumatay ng tao, sapagkat kanila umanong isinasabay
ang ginagawang ritual sa pagdiriwang ng pista. Halos hindi po kami nakatulog nung gabing iyon. Takot na takot kami. Tinanong ko ang pinsang lalaki ni Kyle kung para saan ang kapirasong tela na pinunit niya mula sa aking damit. Sinabi nito na kanyang ginamit iyon para mailigaw ang mga magtatangkang sumunod sa kanila. Nang sumikat na ang araw ay nagpaalam na kami sa tiyahin ni Kyle. Inihatid kami ng kanyang mga pinsan sa Pantalan kung saan kami sasakay ng bangka. Hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat kay Alma at sa kanyang 2 kapatid. At iyan po ang karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan.